Panginoong Chu, nahanap na kita sa wakas. Ikaw na isang marangal, Diyos ng digmaan. Bakit mo tinalikuran ang iyong dakilang karangalan? Nakikiusap sa kalirito. Upang magbalik ng utang na loob kung hindi dahil sa kanyang pagpakain noon. Hindi ako magiging ako ngayon. Kung gayon, natagpuan mo na ba ang iyong tagapagligtas noon? Nagdaan na ang panahon. Lahat ng dati ay wala na. Sinabi ng manghula sa akin, kung mananatili akong pulubi rito, baka masilayan ko siya. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako para sa'yo. Tandaan mo, huwag mong ibunyag ang pagkatao ko. Opo. Su Haicheng, ano ba ang balak mo? Mikia, ngayon, nakapaglakas loob na akong maghandog sa'yo. Pakasalan mo ako. Nababaliw ka ba? Sa totoo lang, ikaw ang babaeng pinupuntiri ako. Kung hindi mo ako pakakasalan, sino mang maglakasang magpakasal sa'yo, ay lantarang kalaban ng angkansu. Su Haicheng, ayoko sa mga pananakot. Malaman mo, kahit magpakasal ako sa pulubi, hindi pa rin kita pakakasalan. Sa katunayan, siya ang gusto kong pakasalan. Kahit laruan lang ito, dapat mong pag-isipang muli. At saka, siya, baka ayaw ka ring pakasalan. Pulubi lang naman siya. Huwag kang mag-alala, ako ang magpoprotekta sa... Natagpuan talaga kita. Munting tagapagligtas, sa pagkakataong ito, ako ang sasagip sa'yo. Gusto ko siyang pakasalan. Ano man ang mangyari, pakakasalan ko siya. Patayin niyo ang gagong ito, walang hiyayang pulubing yan. Habulin siya. Aray! Tara na. 100,000 piso ang presyo. Gagawin mo ba? Para saan? Nagbebenta ako ng serbisyo ko. Hindi ang sarili ko. Nag-iisip ka ng masyado. Ang ibig kong sabihin, gawin kitang manugang ng pamilyang Xu. Bibigyan kita ng 100,000. Tatanggalin ang kontrata pagkalipas ng taon. 1 taon? Hindi ba sapat yon? Dadagdagan ko ng 100,000 pa. Hindi sapat na. Sapat na ang 100,000, kasundo. Sa loob ng taon, mapapasuko kita sa akin. Kasama talaga ni Xumikian yang gagong yon. Nagpakasal na sila. Ginoo, totoo talaga. Wala yatang kapangyarihan yung lalaki. Kung hindi, tayo dapat magmadali. Ipaalam sa pamilyang Xu sa proyektong ito. Babawiin ng pamilyang Xu ang pondo. Xumikian, ating makikita ang kahihinatnan. Ngayon, ako ang pagmamakaawa mo. Ma, huwag mag-alala. Naipag-utos ko na. Upang si Mei Chen ay tanggapin si Su Xiao. Kung hindi, paalisin siya. HMM. Kapag napakasal na si Mei Chen tingnan natin ang mga chismoso, chismis. Delikado ito, delikado. Nabalitaan kong, pinsan, tinanggihan mo si Ginoong Su, at nagpakasal sa iba. Ano? Lola, nandito na kami. Mei Chen, ikaw, nag-uwi ka talaga ng lalaki. Anong kikiyaw? Ito ang napangasawa ng angkan natin. Kasal na kami. Pinagpalaki mo ang mabuting anak. Dinungisan mo ang pangalan ng Xu, lubusan. Lola, huwag kang masyadong magalit, baka masaktan ka lang. Siguro, may sariling desisyon si ate. Anong kaisipan? Paano ko ito ipapaliwanag sa pamilya Xu, sa ating mga ninuno? Hoy, binabawi ng pamilya So ang investimento. Wakas na ito. Tapos na ang proyekto ng pamilya Xu. Walang hiyang bata ka. Magpakumbaba ka sa pamilya Xu, at pumayag sa kasal kay Binibining Xu. Kung hindi, ipapakita ko sa iyo ang mangyayari. Bakit ka ganito? Tingnan mo ang nanay ko. Mei Chen, ang bagay na ito, nagkamali ka talaga. Wala rin sa panig mo si tatay. Ito, ang kasal ay seryosong usapin. Paano mo ito binabaliwala? Ang kasal ko ay hindi kasangkapan para sa alyansa. Hindi ba't binabawasan ito ang halaga? Ang lalaking ito ay aking pinili ng sarili. Tatay, anong nangyayari sa'yo? Kahit galit ka, huwag mo siyang Ako ang pumilit sa kanya. Sige na. Oo, gusto mo siyang pakasalan. Mabuti. Sagutin mo ito. Paano ang mga proyekto ng kumpanya? Kung wala ang pamilya Xu, ang buong pamilyang Xu ay mapupunta sa wakas. Ako ang mananagot nito. Magpanagot ka. Anong ipanganganak mo? Sabi ko ako ang bahala at gagawin ko talaga kahit walang pamilya.
Kakayanin kong tapusin ang proyekto. Basta magawa ko lang. Huwag na kayong makialam. Ah, Hala, naiinis ako. Nandyan ang kama mo. Ikaw na ang gumawa. Hindi pwede. Ay naku. Hoy. Tulungan mo akong tignan. Ang proyekto ng pamilyang Su, ano ba talaga ang problema? Ang mga problemang ito dahil sa mga kargamento ng pamilyang Su na naipit. Ano? Pinipigilan niyo ang kargamento ng pamilyang Su. Pera lang ang habol namin. Magpresyo ka na. Ibibigay ko na sa inyo. ang laki ng offer. Kilala ang pamilyang Su. Kaya hindi kami madamot. Di ko inasahan. Na si Miss Shu pala, ang lalakas ng loob makipagnegosasyon. Hanga ako sa'yo. Pero para maging totoo, ang usapang ito, hindi pera ang problema. Huwag kang tanga. Anong ibig mong sabihin? Miss Shu, naalala mo ba? May nasagasaan ka bang tao? Taga-Suhai Chin ka. Matalino. Narating na natin ito sa usapan. Huwag niyo kaming sisihin. Wala kayong awa, no? Huwag kayong lalapit. Kung hindi, ipapakita ko sa inyo ang kamatayan. Hahaha. Gusto ko tong babaeng ito. Pero sa totoo lang, wala kang alam sa mundo ng krimen. Bilasan nyo, gapyusan si Miss Shu. Ihatid kay Young Master So. Tingnan natin kayong lahat. Sino ang may lakas ng loob humawak sa kanya? Saan galing tong palaboy na to? Nagpapakabayani para iligtas ang dilag? Ang laban na ito, hindi patas. Sino nag-uusap ng patas sa mundo? Takot ka na ba? Gusto mo one-on-one? Paano yan posible? Ang ibig kong sabihin, hindi patas sa'yo. Ha? Tumayo kayong lahat. Dalhin ng ligtas ang mga kalakal sa bodega ng pamilyang Su. Ang mga taong ito, ipapasa ko sa'yo. Bigyan natin ng sariling lasa ang Suhai Chen. Opo. Tapos na. Sino ba talaga ang nasaktan ko? Paano ako nakabalik? Kasama ito ng War God. Sila ang nagdala sa'yo. Ang War God. Hindi ba't sinabi, nakabalik na ang maalamat na War God? Siguro, tumutulong ang War God sa nangangailangan. Wala na bang pag-asa ang proyekto? Huwag mag-alala na ayos na ang problema. Paano na ayos? Plano ito ng pamilyang Su. Ngayon sunog ang mga bodega ng pamilyang Su. Abala silang lahat. Ang mga kalakal ng pamilyang Su. Nasa bodega na nila ngayon. Pero, Mei Chen, paano mo naayos ang problema ng kumpanya? Gusto raw kitang makita ni Lola. Personal kanyang pupurihin. Mei Chen, magaling ang ginawa mo. Maaari na tayong hindi na mag-alala sa pamilyang Su. Narinig kong malaki ang naitulong mo ngayon. Maging personal mong bodyguard si Mei Chen ngayon. Sige, Lola. Anong nagawa kong karapat-dapat sa papuri ni Lola? Gagawan kitang paraang baba ng tingin sa'yo. Ang galing talaga ni Mei Chen. At yung hampas lupang asawa niya. Yung maruruming pulubi na yon, noon ang huling nagnakaw siya ng gamit ko, hindi pa ako nakakaganti sa kanya. Mukhang ngayon, ako na mismo ang haharap sa kanya. Anong balak mo? Gawin tungkol dyan. Ang Kyoto Business Association ay magsisimula na. Basta't magpakita siya. Hihi. Chufet. Subukan natin. Namimili ka na naman ng damit? Sobra-sobra na ang damit ko. Makinig ka. Dadalhin kita sa importanteng pigi. Taunang grand event ng mayayaman sa Kyoto. Kung gustong sumikat ang pamilyang Sudit, kailangan nilang sumali, dapat silang makisali. Kaya, maghanda ka. Sa ganitong importanteng okasyon, sasamahan mo ba ako? Ay. Naiintindihan mo na ba ako? Panaginip mo yan.
Alam na ng lahat dito na, may asawa na ako, hindi na ako magtatago. Paano kung mapahiya kita? Tiwala ko sa'yo. Hindi ka gagawa niyan. Ano sa tingin mo? Hindi naman masama, di ba? Hindi ko inaasahan to. Nagpalit ka ng suot. Bagay naman sa'yo. Mikyan, ang ganda mo ngayon, ito siguro ang asawa mo. Ang pogi niya talaga. Tiyak na may talento para kay Binibining Su. Di pangkaraniwan rin siguro. Ang ginoong ito, pwedeng magkwento tungkol sa'yo. Tara na, lahat. Tagay. Binata. Lanan, dumating na ang hamak na pulubi. Nangangahas talaga siyang pumunta. Salubungin natin siya. Su Haicheng, anong gusto mo? Hindi pa nakakapagbati si Mikyan. Hindi ko inakala, nagpakasal ka sa maruming pulubi. Nakakagulat talaga ito. Hahaha, Su Haicheng, ang lakas ng loob mo. Pinuntahan mo pa talaga ako, para lang sa kalokohang ito. Nakatalilis ka noong huli. Ayaw kitang habuli. Hindi ko inasahan, ang kapal mo talaga. Hinawakan mo ang gamit ng aming angkan. Ngayon makakatakas ka pa ba? Ano ba ginagawa ninyo? Wala naman. Ito ang punong bodyguard ko. Black belt na ika-9 na grado. Kapag ang mabahong busog na ito ay tumagal sa isang suntok niya, palalampasin ko. Sige na. Suntok muna bago usapan. Hulihin niyo. Su Haicheng, pangit ang trato ng angkan niyo. Gutom na ba itong black belt mong ito? Gago, sino nagsabing magpahinga kayo? Dali, kakaiba ang binatan niyo. Nangahas kang saktan ng tauhan ko. Kung hindi ka alis, masasaktan ka rin. Ang astig mo kanina, akala ko matatalo ka na. Pwede pang 3, kakayanin ko silang lahat. Lola, nalaman ko na, ang kinaroroonan ni Lord Qian Yao sa ilalim ng Diyos ng Digmaan. Gaya rin ng gusto mo, binigyan ko siya ng imbitasyon. Ha ha ha. Ang galing, Chen. Talagang karapat-dapat na kung ang Diyos ng Digmaan ay makadalo sa aking kaarawan. Sa panahong iyon. Sa panahong iyon, kayo ng mga dalagang ito, dapat mag-ayos ng maayos. Huwag kang mag-alala, Lola, kung personal na makadalo ang Diyos ng Digmaan, hindi ka mapapahiya ng iyong apo. Lola, para sa iyong kaarawan, ano kaya ang regalo ng kapatid ko? Ngayong taon, kasama natin ang bayaw ko. Siguradong sulit ang regalo. Ha ha ha. Meijiao, may importante ka bang lakad? Wala naman, ate, naghihingi ako ng tawad. Sa totoo lang noon, sinabi ko na kay Lola tungkol sa Florera, gusto ko ring ipagtanggol ka. Ano masasabi mo? Pagsabi ng maaga, at pagkatuklas ni Lola. Magkaibang resulta talaga. Maraming salamat, nakababatang kapatid. Maupo ka muna. Ah, oo nga pala, sa 3 araw na ang salo-salo ni Lola, ano ba ang balak mong regalo? Taon-taon meron akong regalo, pero naubusan ako ng ideya. Ngayon, lulutuan ko siya ng pagkain. Ang bait mo talaga, ate, Lola, magugustuhan niya yan. Luto lang ang regalo niya. Pamborloloy, masasabing pagmamahal. Kung tutuusin. Sa tingin ko, wala na siyang maibibigay na maganda. Marunong siyang magluto. Ako rin ay marunong magluto. At saka pa, may isa pa akong regalo na wala siya. Kaya sa kapritsyo ng birthday banquet na ito, paalisin natin sila sa angka ng Shu. Tatay, huwag kang mag-alala. Nakipag-ugnayan na ako sa mga tao sa kusina pagdating ng takdang oras. Ang simpleng putahe ay mukhang hamak na ba? Kanina lang sa harap ni Ksumi, ayoko sanang sabihin. Sa totoo lang, napilitan akong magluto ngayon. Dahil sa hirap ng sitwasyon ko ngayon, mahirap talaga makaisip ng desenteng regalo. Hindi naman sa halaga ng regalo. Ang mahalaga ay magustuhan ni Lola. Alam mo ba ang gusto ni Lola? Mga kilalang kalisografiya at pintura. Jade bracelets. Sutla. Marami ng ganyan si Lola. Ang pinakahinahangaan niya ngayon ay ang unang Diyos ng Digmaan. Alam naman nating lahat yan. Baka naman, gusto mong kunin ang mga tropeo ng unang Diyos ng Digmaan bilang regalo. Eksakto. Kunin natin ang mga tropeo ng unang Diyos ng Digmaan bilang regalo. Nababaliw ka na ba? Saan mo pa makukuha yun? Kahit ibenta mo ang buong angkan, hindi mo iyan mabibili. Aking Panginoon, mabilis kang tumawag, ano po ang kagustuhan ninyo? Pumunta, at maghanda ng espesyal na regalo para sa akin. Ang aking espada. Aking Panginoon,
Iyan ang sandata ninyo sa digmaan. Banal na kagamitang nangasiwa sa libo-libo. Ibibigay niyo po ba talaga ito? Kung nais nating magpasalamat, dapat tayong maging tapat. Ang tamang paraan ay umayon sa kanyang hilig. Opo, aking Panginoon. Natanggap ko na ang imbitasyon sa kaarawan ni Lolax. Inaanyayahan ang Diyos ng digmaan. Nagtataka po ako. Tiyak na pupunta ako, subalit. Pupunta ako bilang asawa ni Mikian. Ito ay Regalo para sa kaarawan ni Lola. ang espada. Personal na sandata ng Diyos ng digmaan. Sa tingin niyo ba ay magagalak si Lola? Ang kayamanang ito mula doon. Noong nakaraan, tauhan ng Diyos ng digmaan ang nagdala sa inyo, di ba? Doon ko siya unang nakilala. Talaga. Ito nga talagang gamit ng Diyos ng digmaan. Siyempre, makinig ka. Anumang bagay na may kinalaman sa Diyos ay may sariling espiritu. Maiintindihan mo pagdating ng panahon. Ano? Binibigay ni Shu Mei-chen ang personal na espada ng Diyos ng digmaan. May talino talaga siya. Nakahanap siya ng paraang nakawin ng espada. Papaayusan niya ito. Lola, bibigyan ko kayo ng free color painting. Naway sumagana ang angkan natin. Naway mabuhay ng matagal si Lola. Sige, sige, Mei-chen. Ano ang red along dala mo? Ito po, espada ito ng pinakamagiting na mandirigma. Ang pagdala nito ay parang pagpapala ng mandirigma. Makatutulong ito sa angkanso sa mga hirap. Ha ha ha. Kasuklam-suklam. Anong klaseng kalat ito? Paano mo nasabing sandata ito ng mandirigma? Eksakto. Okay na sira-sirang laruan lang ito. Kahit ano pa mas okay kaysa rito. Ito ang dala mo. Regalo sa lola natin. Gusto mo bang malagay sa panganib ang Shu family? Meijiao, tigil ka na. Araw ng pagdiriwang ito. Anong panganib ang darating sa Shu family? Malala na to, yung kargadang ipinadala sa abroad, na hijack na. Ano? Nakita nyo? Sabi ko na may sumpay ang espada. Ano ba talaga ang gusto mo? Ayaw mo na bang manatili sa Shu family? Maria, inay. Ito ang dala ni Chufeng. Hindi naman totoong espada ng mandirigma. Nadaya rin kami, inay. Di mo alam ang totoo sa peke. Tapos gagawin mong regalo? Ayon sa utos ng dakilang mandirigma, naparito ako para batiin ang Shu family elder. Dumating na dapat ang regalo, di ba? Pinahahalagahan ng mandirigma ang paggalang sa magulang. Nabalitaan kong si Miss Mei-chen, humiling ng espada para sa handaan ng lola, kaya ibinigay na ito ng mandirigma. Lola, ito ang espadang ginamit sa labanan. Kung maniniwala ka, kakalingain ito ang Su family. Shufeng, tigil mo yung kalokohan mo. Lola, hawakan mo ito at manalangin. Makakaraos din tayo sa problemang to. Ang dakilang mandirigma ay nagpakita na. Hoy, ano ang nangyayari? Nasaan ang mandirigma? Ang ating driver ay dinukot noon. May dumating at nagpasuko sa mga kidnapper, at iniligtas ang driver natin. Ang mandirigma ba yun? Alalay siya ng dakilang mandirigma, Panginoong Chenbird. Sige, sige. Tamang hula po, aking Panginoon. Balak ni Xumijiao na. Lihim na pagpapalit ng dalawang espada. Pagkatapos ay magpapadala ng lihim na papalit sa gamit ng pamilya Xu. Si Lola Xu ay labis na mapaniwalain. Sa paggawa nito, si Xu Meijiao ay tiyak na pagpapagalit kay Mikian. Kaya, kailangan nating gawing tunay na mabuting espada ang sirang ito. Nais ng Panginoon na protektahan ang kargada. Ikaw na ang bahala dyan. Paborito kong regalo sa aking kaarawan. Salamat, dakilang mandirigma. Salamat kay Mei-chen sa kanyang pagiging maalalahanin. Dahil masaya si Lola. Hati ako ng masayang balita. Ako at ang kapatid ko, gumawa ng putahe para sa inyo. Tikman na natin. Napaka-thoughtful. Magsisimula na ang handaan. Maghintay ka lang, Mei-chen. May makikita kang kawili-wili. Halika na, magsimula na tayo. Ha ha ha. Lola, ito ang ginawa kong lotus seed soup para sa inyo. Kainin niyo po, nakapagpapasigla ng puso at nagpapakalma. Makakatulong din sa inyong panghihina. Napaka-thoughtful ni Mei-chen. Hindi lang siya nagbigay ng espada, nagluto pa siya para sa akin. Titikman ko itong mabuti. Ha ha ha. Noong panahong iyon, lalagyan ko ng ipis ang mangkok ni Mei-chen. Huwag kang mag-alala. Ha ha ha. Hindi masama, talagang hindi masama. Talagang kahanga-hanga ang galing ni Mei-chen. Ha ha ha. Salamat po sa papuri, Lola. Anong nangyayari? Posible kayang traidor ang kusinero. Kumusta ka naman, Meijiao? Meijiao, bakit ka natulala? May tinatanong si Lola sa... Lagot ako. Nalampasan na ako ni Mei-chen. Lola. Tungkol naman sa galing ko. Hindi naman talaga ganoon kagaling.
Gusto nyo bang ipagluto ko kayo ulit sa susunod? Bihira ka lang magluto, kahit na hindi ka ganoon kagaling. Siguradong hindi ka pupunahin ni Lola sa publiko, di ba? Tama po ba, Lola? Tama, Mei Jiao. Magtuloy-tuloy na lang tayo. Tingnan natin ang galing mo sa pagluluto, ha? Mei Jiao, anong ginagawa mo? Magmadali kang humingi ng tawad kay Lola. Paumanhin po, Lola. Hindi ko nga alam kung bakit ang perpektong mangkok ng kanin ay naging ipis. Mei Jiao, gusto ko sanang ibigay sa iyo ang posisyon ng General Manager ng Sales Department ngayon, pero hindi ko inaasahan ang pagganap mo ngayon na maging sobrang disappointing. Simula ngayon, Mei Chen, ang posisyon ng General Manager ng Sales Department ay sa iyo na. Pagpupulong sa loob ng 5 minuto. Ano ba ang pinagpapanggap mo? Tingnan mo ang yabang mo na ngayon. Gusto ko lang malaman ng lahat. Ang mga benta natin noong nakaraang buwan. Ilang porsyento ang natupad sa plan? Ano ang plano para sa susunod na buwan? Ganoon ba kahirap? Kung hindi mahirap, ikaw na ang gumawa. Hindi namin kaya. Nanggugulo ka ba? Wala pong personalan, Mr. Shu. Ang mga resulta ng kumpanya ay pinaghirapan mismo ng aming koponan. Hindi lang salita ang lahat. Nakadepende lang kayo sa koneksyon ng pamilya Shu para maging boss. Siyempre, hindi kontento ang team. Madali lang solusyonan yan. Ipapaliwanag ko sa inyo ng maayos. Ang performance ng kumpanya noong nakaraan ay 20 milyon. Mr. Shu, sa malawak yung network. Bibigyan kayo ng 3 araw. 20 milyon. Kaya nyo yon, di ba? CJ, kung magagawa ito ni Enksu, makikipagtulungan kayo ng maayos. Magtulungan kayo kay Enksu. Paano kung hindi matupad? Kung hindi matupad, ano ang maimumungkahi mo? Kung hindi matupad. Iyon na ang problema, Mr. Shu. Umuwi na lang kayo sa inyo. Kasunduan yan. Bakit ka pumayag ng basta-basta? 20 milyon sa 3 araw. Marami silang tauhan. Tayo 2 lang. Huwag kang mag-alala. Narito ako para tumulong. Babaan ko ang gastos ninyo ng 3%. Ayaw niyo pa ring pumayag. Paumanhin po talaga, Mr. Shu. Hindi pa rin kami makikipagtulungan. Kayo ba ay napipilitan lang ng kumpanya? Siyempre hindi. Walang personalan, trabaho lang. Ito ang desisyon namin matapos pag-isipan. Sa isang araw, nakipag-ugnayan ako sa mahigit 30 distributor. Walang ni isa man ang nais makipagtulungan. Sumusuko ka na ba agad? Paano mangyayari yon? Nais ko lang sabihin, ang mga koneksyon ng inyong pamilyang Xu. Lanan. Parang hindi naman gaanong maayos. Nahanap mo na ba ang dahilan? Ang dahilan kung bakit ayaw makipagtulungan sa pamilyang Xu ay dahil depektibo ang batch ng produktong ito. May kumukontra sa binibini. Kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod nito. Papapanagutin natin sila. Ang mga depektibong produktong ito, maaaring sinadyang ipunin dito. Kaya, ngayon talaga, wala na tayo. Wala na ba tayong pag-asa? Siyempre meron pa. Si Jishoy nasa loob buong umaga. Balita ko, walang naipagbiling kahit piso. Bukas na ang huling araw. Malamang alam nilang di ito mabebenta. Kaya sumuko na lang sila. Isang araw na lang ang natitira. May oras ka pa para uminom ng kape. Akala ko pinag-iisipan mo ang solusyon. Hindi mo ba ito sinabi mismo? May isang araw pa naman. Ano ba ang nagmamadali? Gusto mo ng isang tasa? Talagang hindi maaasahan. Ako na ang kailangang kumilos. Ate, narinig kong nagsugal ka sa manager ng kumpanya na makabenta ng 20 milyon sa 3 araw. Kumusta na ngayon? Hindi ko alam kung sino ang gumawa. Nag-iwan sila ng mga depektibong produkto sa bodega. Wala namang dapat imbestigahan. Ate, nakasalalay dito ang reputasyon ng pamilyang Shu. Kung hindi mo maayos ito, ang pamunuan ng kumpanya ay talagang iisipin na kulang tayong pamilyang Shu sa kakayahan. Kung hindi, kausapin mo si Binatang Su para tumulong. Hindi pwede. May masamang motibo ang taong iyon.
Ate, nagtanong-tanong ako, kailangan ni Binatang So ang ganitong produkto. Wala namang masamang makipag-usap sa kanya. Bukod pa riyan, sa mundo ng negosyo sa hinaharap, kailangan mong makipag-ugnayan ng mas madalas. Huwag mong hayaang makagambala ang emosyon mo. Sige, makikipagkita ako sa kanya. Paumanhin, nahuli ako. Okay lang, wala pa si Ginoong So. Hahaha. Dalawang magandang dalaga ang pinaghintay ko. Nagsisisi talaga ako dito. Iinom ako para dito. Haha. Masyado kang mabait, Ginoong So. Ngayon, tagapamagitan lang ako. Tagay tayo para dito. Pwede bang magsimula tayong muli? Hahaha. Sige, umupo ka. Medyo nahihilo ako. Hahaha. Lanan. Haha. Haha. Dati, ang dami naming pinagdaanan. Ang taong ito, kailangan pang sumunod sa amo natin. Siyempre, magaling talaga ang amo natin. Pati yung matalinong asawa niya. May imbestigahan din siya ng amo natin. Tama, tama. Hahaha. Ay. Amo. Ang binti ko. Malapit na mag-out. Hindi pa dumarating si Mr. Shu. Wala pa si Enriquez. Sabi ko na di uubra sa negosyo ang koneksyon lang. Hello. Nandoon ba si Mksu? Wala siyang duty buong araw. Sabihin mo kay Mksu, maghihintay ako sa bodega ng Waloya. Bibilhin ko lahat ng paninda. Nakahanap siya ng buyer. Delikado, Mr. So. Nakahanap ng buyer si Shu Michen. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kung maayos niya ito. Pagbati, Ginoong Shu. Narinig kong naibenta mo na ang mga kalakal. Mukhang alam na ng lahat. Tumawag ka ng karagdagang tao mamaya. Sino ba ang may gawa nito? Mahigit 20 milyon ng halaga ng mga kalakal. Ginoong Shu, pakisabihan agad ang mamimili. Sabihin mong may sinira sa ating kalakal. Wag na, nandito mismo ang mamimili. Si Ginoong Chu ang mamimili. Hindi siya kasabwat. Munting tagapagligtas, huwag kang mang-away. Shufe, halang ang kaluluwa mo. Ikaw. Hindi. Wala tayong ginabi kagabi. At saka, ikaw ang unang umaksyon kagabi. Paano ako mauuna sa ganun? Ay. Ano, ngayon ka pa atras? Wala na tayong pag-asa. Ito na ang huling araw. Ang 2 milyon kong order. Hay, huwag kang mabahala. Naayos ko na ang problema sa order. Pero kailangan ko ng pabor sa'yo. Anong kailangan mo? Kailangan kong sumipot ka mamaya. Alas negatibo, 6 ng gabi. Tatawag ako sa kumpanya para mag-order ng mga kalakal. Alas negatibo, 8 ang transaksyon. Paano yung 2 oras na pagitan? Malalaman mo na noon. Hahayaang magpakita ang susi. Huwag kang makipagdebate. Mga salbahin ito, aminado na silang lahat. Nasa akin ang ebidensya ng krimen. Alam kong hindi ikaw ang mastermind. Ngayon, sabihin mo kung sino talaga. Si Su Haicheng ang nasa likod nito. Mukhang hindi sapat ang pagbalik sa kanyang binti. Anong nangyari sa kanya? Tumawag ka ng ambulansya agad. Huwag na, wala nang pag-asa siya. Gino, narito na ang binatang may-ari. Tatay, ano ang nangyayari? Nabisto na ang plano. Nadawit ka rin.
Ano? Mei Chen, narinig ko kay Mei Zhao. May problema sa mga kalakal ng kumpanya dahil sa'yo. Nasira lahat. Lola, huwag mong sisihin ang kapatid mo. Kasalanan ko lahat. Akala ko, si Su Haicheng, talagang tutulong sana siya sa kapatid niya. Hindi ko inasahan. Paano naging kasalanan mo ito? Mikian, huwag kang malungkot. Sino nagsabing nasira ang mga basura? Nabili ko na, 20 milyon, nabawi ko ang lahat. Tingnan natin ni Lola. Ang Diyos ng digmaan pala ang pumagitna. Kakilala siya ng Diyos ng digmaan. Sa bahay, kailangan nating tunawin ang mga produkto. Kulang tayo sa hilaw na materyales. Sakto ang basurang ito para sa atin. Mabuti. Talagang espada ito ng Diyos ng digmaan. Sa basbas ng Diyos ng digmaan. Mei Chen, magaling ang ginawa mo ngayon. Ikaw ang papurihan ni Lola dito. Shu Mei Chen. Hindi ko ito palalampasin ng basta-basta. Ano ang dapat nating gawin? Walang problema, may inatasan na akong tao para dito. Ikaw, masyado ka pang padalos-dalos. Kay, tulungan mo akong makaganti. Ayusin mo ang mga sirang produkto. Tingnan mo kung saang negosyo magagamit ito. Na pala, bantayan mo rin si Xu Mijiao. Sundalo ko po. Nakuha ko na ang 20 milyong kontrata. Ikaw mismo ang nagsabi noon, kapag nakuha ko ang kontrata, makikinig kayong lahat sa akin. Sana tuparin ninyong lahat ang pangako. Dagdag pa, nagtutulungan ang sales manager sa mga outsider. Kapag nalaman kong sino sa inyo ang kasabwat niya, ipapaalam ko ng malinaw sa susunod. Huwag kang mag-alala, Yixu. Lahat kami ay tapat sa kumpanya. Susunod kami sa inyo. Anong balak mo? Ang klase ng taong si Shu Mei Chen ay lalong nakatutulong sa pamilya. Kailangan nating kumilos agad. Nako. Huwag kang mag-alala. Naisip ko na ang lahat. Gagawin kong talagang ipamigay ni Shu Mei Chen ang posisyon. Ang plano natin ngayong quarter ay taasan ang benta ng 30%. Hindi pwedeng umasa lang sa dati. Kailangan nating mag-expand. Malugod nating tanggapin ang bagong sales manager. Ang layunin ni Lola Xu ay magkaroon ng karanasan ang pangalawang apo sa kumpanya. Para matuto kasama ng kapatid niya, masaya ako. Pagod na ako. Nagsaliksik ako ng ilang bagong channel ngayon. Sabi nila pipirmahan ang kontrata bukas. Bakit ka nagpapakahirap? Hindi ba mas mabuting umalis na tayo bilang sales manager? Hindi pwedeng ganon. Kailangan kong patunayan ang sarili ko sa pamilyang Xu. Sumali rin si Xu Mijiao sa kumpanya ngayon. Sa tingin, ito ang plano ni Lola na ipagkumpetensya siya sa akin. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Ang tuso ng kapatid mo, hindi katulad mo. Anong ibig mong sabihin? Normal lang na maiinggit ang kapatid ko sa tagumpay ko. Sinusubukan ba talaga niyang sirain ako? Ang totoo, ang lambing mo sa pagiging inosente. Sige na, hindi na kita pinagbibiroan. Sa lahat ng pagkakataon, mag-ingat ka. Chen, tingnan mo ang kontratang ito. Tapos na ang lahat ng detalye. Naku, ang bilis talaga ni Chu. Kahanga-hanga talaga. Nakalulungkot na, pera lang habol ng negosyante. Sa pagkakataong ito, hindi tayo makakatulong kay Chu. Baka may kumpanyang nag-alok ng mas magandang deal. Siyempre, kaming pamilyang Su. Nandito ka na pala, Yan Su. Su Haicheng, ang hirap mong talikuran. Lene, sa negosyo, kailangan ang galing. Kung ayaw mong magpakumbaba, huwag ka nang makipagsapalaran. Magkano ang alok sa'yo? Dagdagan kita ng 3%. Dagdagan kita ng 5%. Ano sa tingin mo? Nilabag na naman ng kabila ang kontrata. Hindi. Pumirma na sila. Mabuting balita yan. Bakit parang hindi ka masaya? Su Haicheng, nawalan ako ng 0% na kita dahil sa kanya. Ano? Hindi ba't malaking lugi yun? Hindi naman sigurado. Hoy, Manager Xu, nag-overtime ka pa rin? Hindi ka pa ba matagal dito? Wala kang alam. Marami ka pang dapat matutunan. Umuwi ka na. Pagod ka na. Sige, aalis na ako. Gaya ng gusto mo, susundin ko ang mga utos. Bantayan mo si Xu Mijiao. Nakita kong naglagay siya ng peking account book sa opisina ng Gina. Parang hindi na siya makapaghintay pa. Kailangan mo ba akong umaksyon dito? Huwag muna, patuloy lang tayong magmasid. Responsible talaga si Chu. Mismo siya ang nag-inspeksyon ng mga produkto.
Ito ay direktang utos ni Emerksu. Noong nakaraan, nalugi tayo sa sira-sirang produkto. Mas mabuting maging maingat. Walang problema, ganoon lang. Miss Su, may natanggap kaming ulat. Sa inyong opisina. Nakita namin ito. Kung may problema, sabihin mo lang sa akin. May perma ni Miss Su sa account. Kaya pakisuspindi muna ang iyong makipagtulungan sa investigasyon. Huwag matakot, makipagtulungan ka lang. Sabihin mo lang ang totoo. Pero talagang wala akong alam. Anong klaseng peking accounts ito? Alam ko. Magpahinga ka muna ngayon. Sisiguraduhin kong protektado ka. Pinapanood mo lang madalas si Mei Chen. Nagkamali talaga ng desisyon si Mei Chen. Ma, huwag kang magalit. Makakalaya rin si Meikian. May gustong saktan si Meikian. Sino ang may lakas ng loob gumawa nito? Sino pa ba ang pwedeng may gawa? Hindi ba pamilya ni Shu Meijiao ito? Ngayon si Shu Meijiao. Pansamantalang naging sales department manager. Anong karapatan mayroon siya? Ma, pa. Kumain muna kayo ng mansanas. Ayoko kumain. Puro kain lang nasa isip mo. Anong oras na? Naku po. Ma, pa, huwag kayong mag-alala. Si Meikian pa rin ang magiging manager ng sales department. Matanda na. Ito ay kinontak ni Sumijiao. Lahat ng sales channels. Lahat ay kanyang mga koneksyon. Marami talaga siyang koneksyon. Pero ano naman ngayon? Sabihan mo sila, itigil ang pakikipagtulungan kay Sumijiao. Kung hindi, lahat ng iba naming proyekto sa kanila ay ikakansela. Opo. Pasok. Manager Xu, mga channel na binigay mo, ayaw makipagtulungan sa amin. Madalas silang magsalita ng magaganda, pero pagdating sa pera, walang tumatagal. Ang kapatid ko dati, nakipag-ayos ng bagong channels, yung mga iilang channel lang. Nabalitaan kong ang kapatid ko, kamakailan lang naging sales department manager na ipagbili na ang bagong dating na produkto. Updated talaga ang impormasyon mo. Shu Meijiao, ikaw ang may gawa nito, ikaw ang may kasalanan nito. Ang mga produktong ipinagbili mo, 10% diskwento sa bawat shot. Alam mo ba ang nalugi ng kumpanya? Kapag ibinigay sa'yo ang kumpanya, sa loob ng isang buwan, mababang karote ito. Lola, ayaw kong makinig niyan. Bukas, huwag ka nang pumasok sa kumpanya. Dapat masalo ang mga lugi. Naku naman, akala ko maraming koneksyon si Miss Tsu. Pala, sa koneksyon ng kapatid niya umasa. Koneksyon ng kapatid niya. Gulat ako, kahit magbenta siya, lugi pa rin. Talaga? Paano kung sabihin kong, kaya ni Sumikian, ipagbili ito ng 3 beses na tubo, takpan ng mga lugi. Maniniwala ka ba? Pala, naisahan mo si Sumikian. Iniimbestigahan. Baka ang perang ito, kailangan mong ayusin mag-isa. Gusto kong makita, ang tunay na kakayahan ni Shu Meichen. Kaya natatakot ako, na kailangan mong personal na ibalik si Sumikian sa pamilyang Xu. Walang dahilang iniimbestigahan ang kapatid mo, wala man lang apology. Di paghingi ng tawad ay isang bagay. Kailangan mo itong ibigay sa kapatid mo. Dapat personal mong dalhin ang maleta. Kung di natin may benta ng 3x ang tubo, di ko palalampasin to. Seryoso ako sa sinasabi ko. Anong desisyong ginawa mo para sa akin ng palihim? Para bayaran ang kita ni Sumijiao. At naibenta ng 3 ra ang tubo. Nababaliw ka na? Paano mangyayari yon? Huwag kang mag-alala, ako na bahala. Paano mo naayos na makarating ako dito? Walang kung ano. Gusto ni Mikian uminom ng milk tea dito, kaya naisip kong puntahan ka para pag-usapan. Opo, anong kailangan mong gawin ko? Dumaan sa lahat ng sales channel sa pangalan ko. Suriin lahat ng sales channel. Papuntahin sila kay Mikian para makipagtulungan. Tandaan, siguraduhin 3 ra na tubo mapunta sa pamilya Xu. Ang galing. Masayang-masaya si Lola pag narinig to. Sa'yo namin utang ito ngayon. Puntahan mo si Lola at ibalita. Tamang oras. Sakto, nandun din si Sumijiao. Di masama, di masama. Ganyan talaga ang Meichen natin. Sa ilang araw lang, nagkakita na ulit ang kumpanya. Di mabubuhay ang pamilya Shu nang wala ka. Ngayon, lahat ng ito ay dahil kay Chufe. Ha ha ha. Simula ngayon, mas magtulungan kayo ni Meichen. Nakuha ko na, Lola. O nga pala. Narinig ko na, Heng Sheng Group. May proyektong naghahanap ng partner. Kung makuha natin itong proyekto, ang prestihiyo ng pamilya Shu ay tataas na naman. Huwag kang mag-alala, Lola. Sisiguraduhin kong makukuha natin. Ha 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 ha. Swertegrado kayo. Nakuha mo talaga. Pero, paalala ko lang.
Ang proyekto ng Hengsheng Group, hindi basta-basta makukuha. Baka mali, ang pagkakaintindi mo sa salitang hirap. Ano ba talaga ang Hengsheng Group? Bakit ngayon ko lang ito narinig? Grupo itong itinatag nitong mga nakaraang taon. Mabilis itong naging pangunahing kumpanya sa Kyoto. Hindi ko sigurado sa lakas nito. Pero alam kong, ang chairman ng Hengsheng Group, na si Liu Xiao na anak ni Liu Shan, matalik na kaibigan ni Su Haichen. Humanap ng paraan para malaman ang pinakamalaking shareholder nila. Hindi ba't connection lang yan? Nabalitaan kong, si Sumikian ngayon, ay makikipagkumpetensya sa inyong proyekto. Kung may plano si Su Xiao, sabihin nyo lang. Ako si Liu Xiao. Gagawin ko ang lahat para tulungan kayo. Hahaha. Ginoong Liu, ito ang aming proposal. Pakitingnan naman. Kayo na maliit na workshop, makikipagtulungan sa Hengsheng Group. Haha. Sobra ang tiwala mo sa sarili mo. Liu Xiao, pakisabi naman kung saan kami nagkamali sa proposal. Tigilan na ang proposal. Kung gusto nyo talagang makipagtulungan, puntahan nyo ako mamayang gabi. Sa lugar na ito, hahaha. Narito na siya. Anong ginagawa mo dito? Nangahas kang paluin ako. Alam mo bang teritoryo ko ito? Matapang ka pala, bata. Tay, may nananakit sa anak mo, anak. Maghintay ka lang. Sino ang nangapi sa anak ko? Mag-sorry ka na ngayon. Tay, anong silbi ng salita kung sinaktan naman? Suntukin mo rin siya. Pinapakiusapang mag-sorry ka. Ayaw ko. Sila ang nanapo. Bakit ako pa ang magsusorry? Kaibigan ito ng chairman ng Charo and Poke Fan Group. Pinakamalaking shareholder natin ng Charo and Poke Fan Group. Gusto mo pang maging may-ari ng kumpanya? Paano kung peke lang yung kasintahan niya? Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Hindi nakilala ni Leo ang dakilang hari. Talagang hindi ko alam. Tunay nga kayong kaibigan ng chairman ng Charo and Poke Fan. Binibining Shu, bibigyan ko ng tamang sermon si Leo sa ibang araw. Pipirmahan na natin ito ngayon. Pakipirma po si Miss Tsu. Nako. Nakipagkasundo pala ang mga Shu sa Hengsheng Group. Ha! Ha ha ha. Ang handaan ngayong gabi ay para kay Mei Chen. Pagbati sa kanya, nakipagsosyo siya sa Hengsheng Group. Itinaas nito ang antas ng pamilya natin. Ha ha ha. Kung tatanungin niyo ako, ang tagumpay na ito ay dapat mapunta kay Chufeng. Ang pamilya nating mga Shu ay napakapalad sa napakagandang manugang. Isang biyaya ito sa angkan natin. Ha ha ha. Mukhang aprobado na ako ni Lola Tsu. Bilang manugang niya. Kung ganito na ang sitwasyon, bakit hindi na lang tayo magpakasal? Kung hindi, baka malaman ni Lola na peke lang ang kasal natin. Magagalit talaga siya. Sino ka? Hindi pwede. Miss, tingnan niyo po ito. Peke pala ang marriage certificate. Ngayon Shu Mei Chen, tingnan natin kung paano ka lulusot. Papauwiin ka agad ni Lola. Anong nangyayari, Lola? Bakit bigla niya tayong pinauwi? Nabuking na kaya ang peking kasal natin? Ha? Hindi pwede yon. Kung hindi, magpakasal na lang tayo talaga. Ikaw ba ang nagsumbong kay Lola? Makinig ka. Kahit ganun, hindi pa rin kita pakakasalan. Naiinis ako, hindi talaga ako yon. Anong nangyayari dito? Peke pala ang kasal ninyong dalawa. Pasensya na, Lola. Ayokong mapilitan si Meikian na magpakasal. Kaya ko naisip ang planong ito. Isipin mo na lang ang naitulong ko. Huwag mo siyang sisihin. Kung ganun na nga, sa palagay ko, wala ka ng dahilan na manatili sa angkan. Hindi mo na kailangang manatili. Panong hindi kailangan? Nakasalalay dito ang reputasyon ng angkanshu. Isang apo na peke ang kasal. Kapag nalaman ng mga tao, saan mapupunta ang dignidad natin? Kung ganito ang patakaran ng angkansu, ako na ang aalis. Pakiusap, Lola.
Ingatan mo ang sarili mo. Huwag mong sisihin si Meikian. Mahal kong kapatid. Ngayong wala si Chufeng. Sino pa kaya ang tutulong sa'yo? Lord Chu, pagkakapalayas ng angkan. Ako ang kusang umalis. Ngayong umalis na ako, hindi na magtatago si Xu Meijiao. Magkakamali din siya. Hanapin mo si Chufeng. Kailangan ko siyang kausapin tungkol sa proyekto. Tiksu, nakalimutan mo na ba? Umalis na si Chufeng. Bakit laging siya ang nasa isip ko? Dati, hindi ba't palagi kong hinihiling na umalis siya? Chufeng, saklolo, lumabas ka rito. Huwag kang mag-alala. Nandito ako, walang makakapagsamantala sa'yo. Paano mo na lamang nasa panganib ako? Palagi namang nandito ako. Ligtas ka na ngayon. Aalis na ako. Hindi pwede. Paano kung may mas masamang tao na paparating? Kailangan mo akong ihatid pa uwi. Pero, pinapalayas na ako sa pamilya Xu. Wala na akong dahilan para bumalik. Sasabihin ko na lang kay Lola pag uwi. Ikaw ang itinalagang vice-presidente ko. Pwede kang bumalik anytime para i-turn over ang trabaho. Alam mo bang sinong nag-set up sa'yo? Kamakailan, ikaw. Marami ka bang tinanggihang kumpanya? Maliliit na kumpanya lang lahat. Hindi nila inaayos ang paggawa ng produkto. Gusto lang nilang mag-network. Kaya, kung hindi mo sila bibigyan ng paraan, gaganti sila sa'yo. Payo ko sa'yo, dapat magpakumbaba ka ng konti. Okay lang. Nandito ka naman, di ba? Hindi ako takot. Hoy. Sabihin mo sa mga nasa likod mo, hindi makikipagtulungan ng pamilya Shu sa inyo, pero ako ay makikipagtulungan. Anong pakay niya dito? Siguro dahil wala ako, gusto niyang guluhin ang lahat. Magsa-step back muna ako. Anong ginagawa mo dito? Ano? Wala namang problema. Pwede bang dalawin ang kapatid ko? Mukhang, umalis na talaga si Chufeng. Anong pakay niya rito? Ito ang pinakabagong product samples mula sa pamilya Shu, at ang listahan ng mga sangkap. Salamat po, Presidente Xu. Sana maganda ang ating pagtutulungan. Ano ang nangyayari rito? Substandard ang kalidad ng ating produkto. Gawa lahat ito ni Xu Meijiao. Huwag kang mag-alala. May plano na ako. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyayari? Shu Meijiao. Ano ba talaga ang totoo? Lola, nasa mabuting intensyon ako. Kamakailan, may mga maliliit na kumpanya, nagbebenta ng peking produkto gamit ang pangalan ng pamilya Shu. Kaya may naisip akong paraan, sinadya kong makipagtulungan sa kanila. Hayaan muna silang gumawa ng substandard na produkto. Tapos, sasakupin ko silang may ginagawa. Ang hindi ko inasahan. Presidenteng Chen. Binili pa ang press release, kahit isakripisyo ang sariling reputasyon para suran lang ang pamilya Shu. Totoo ba yan? Syempre naman po, Lola, hindi ko sasaktan ang pamilya Shu. Naisip ko rin. Baka kasi ang kapatid ko, hindi sumang-ayon sa plano ko, balak kong gawin. Hakbang-hakbang na pamamaraan. Ang hindi ko inasahan. Naging malaking pagkakamali pala. Ang galing mong magsalita. Pagsasawaan mo rin yung pagmamayabang mo. Bini-bini. Ang matandang ginang, nagkasakit ang lola. Ano? Kumusta na si Lola? Ligtas na siya sa peligro. Pero sabi ni Lola, lalong lumalala ang kanyang kalusugan. Natatakot ako baka isang bigla na lang siya mawala. Kaya sabi ni Lola, gusto niyang gumaling.
para matapos na ang kanyang mga alalahanin. Gusto niyang ako ang humawak sa pamilya Xu. Si Lola. Gusto niyang maghanap ng mapagmumunyan. Ayaw na niyang asikasuhin ang maliliit na bagay na ito. Magandang balita talaga ito. Ipinakikita nito ang iyong abilidad. Nakuha mo na ang pag-apruba ni Lola. Pero delikado rin ito. Sa dami ng tao sa pamilyang Xu, lahat gustong maging puno ng pamilya, lalo na si Xu Meijiao. Talagang hindi niya tatanggapin yun. Pinag-isipan ko rin tong problemang to. Hindi ko inasahan yun, hindi ko akalaing gagawa siya ng gulo. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako para sa'yo. Ano? Sigurado ka bang tama ang narinig mo? Pumayag din si Xumikian. Iaanunsyo ni Lola Xu bukas ng gabi, sa harap na buong pamilyang Xu. Imposible. Kailangan nating pigilan to. Nainom na niya ang gamot. Ito, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko rin alam. Si Lola, ganito na simula kaninang umaga. Xu Feng, pakisagip mo si Lola. Kumusta na si Lola? Ayos lang si Lola. Nakainom lang siya ng maling gamot, kaya nabara ang kanyang energy channels. Dalhin na natin si Lola sa ospital. Sa kalagayan niyang ito, hindi makakatulong ang ospital. Hindi ito kayang gamutin ng medisinang kanluranin. May mga sakit na hindi kayang gamutin ng medis ng banyaga. Sinadya lang nilang patagilin. Ayaw mo yatang mabuhay si Lola, di ba? Pigilan mo ang panunudyo. Kapag sinabi kong kaya ko, kakayanin ko. Nandito na naman tayo. Tingnan natin kung paano mo sasagipin si Lola. Mukhang. Si Huizen na lang ang pag-asa natin. Maaari niya itong gamutin gamit ang acupuncture. Hindi naman siguro yung Huizen ang sinasabi mo. Personal niyang doktor ang Diyos ng digmaan. Paano siya makakarating para gamutin si Lola? Bago makilala ang War God, nagpapalimos lang siya noon. Kilala ko siya. Hindi ba't palagi mong sinasabi na mahina ako? Lihim kayong tumakas ng walang nakapansin. Ngayon, sabihin mo, bakit kayo tumakas? Si Xu Meijiao ba ang nag-utos nito? Kuya, pakiusap. Patawarin mo na ako. Hayaan mo na akong umalis. Bago ka umalis, linawin mo muna sa akin. Magpatuloy ka. Sino ang nag-utos sa'yo? Paano ka nakakatakas? Ano ba talaga ang nangyayari? Si Binibini ang nag-utos sa akin ito. Ikaw pala, Xu Meichen. Sabi ko na, ang panloloko ng kapamilya ang pinakamapanganib. Ang bait-bait sa iyo ni Lola. Gagawan mo pa siya ng masama. Gusto mo bang maging puno ng pamilyang Xu? Hindi. Wala akong ginawa. Huwag mo akong pagbintangan. Ikaw ang gustong maging puno ng pamilya. Tama ka. Dahil ayaw mong aminin, hayaan nating magsalita si Ate Lan. Kahapon, pumunta sa akin si Binibini. Sabi niya, si Lola, ang gusto maging puno ng pamilyang Xu. Natatakot si Binibini na baka magbago ang isip ni Lola, kaya pinagawa niya ako. Nalasonan si Lola. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ate Lan, kasama ko si Mikian buong kahapon. Ate Lan, wala namang galit sa'yo si Mikian. Bakit mo siya pinagbintangan? Tama na. Huwag nang magtalo. Tanungin na lang si Mei Chen para malinaw. Lola, ang bagay na ito ay papaliwanagan ko kayo. Lahat ng maninira kay Mikian, mag-ingat kayo. Huwag kayong masyadong kampante. Binibini, tulungan mo ako agad. Naghihintay ka na ako ang magligtas sa... Hindi ba't ito ang napagkasunduan? Pagkatapos kong isangkot ang dalaga, bibigyan mo ako ng pera. At pakakawalan mo ako. Ha ha ha. Sobrang tanga mo. Kung hindi ka nakita ni Chufer, malamang patay ka na sa kalsada. Ikaw. Ngayon. Kung mamatay ka, saka ako makakaligtas. Ang galing ng plano. Lola, nahanap na ang tunay na salarin. Si Binibini ay galit sa pagbigay mo ng pwesto sa Xu family kay Meikian. Kaya ikay nilaso nila.
Nagsabuatan sila ni Ate Lan laban kay Mikian. Pag-imbestigahan mo ito, Lola. Ang edukadong anak mo. Simula ngayon, wala ka ng kinalaman sa angkan ng Shu. Tapos na ang relasyon ninyo. At wala ka sa family tree. Inay, Mula ngayon, si Mei Chen, ang magiging leader ng pamilyang Shu. Lola, ako'y nagkakamali, mahal na ina. Inay, nagkamali ako. Walang ayos ang pamamalakad mo. Mandurugis ka sa lahat ng kalokohan. Pinakamahal kita noon. Nais mo pa akong lasonin. Ano akala mo sa lola mo? Inay, Shu Peng. Maghintay ka. Isang araw, papatayin kita. Ganoon ba? Pag wala ang pamilyang Su, hanggang kailan ang kayabangan mo? Babalaan kita. Mag-ingat ka sa labas. Okay ka lang ba? Ano ba talaga ang nangyayari? Dapat si Xu Meijiao ang may gawa nito. Ako na ang bahala sa investigasyon. Aminado ang tao. Si Xu Meijiao talaga ang nag-utos. Nasaan na si Xu Meijiao ngayon? Nakikipagkubli siya ngayon kay Su Haichen. Nagkataong may nakasama siyang kaibigan. Di ko na kailangang maghanap pa. Napanood ko ang balita. Nahuli na si Xu Meijiao. Huwag kang maging kampante. Marami pang ibang panganib bukod kay Xu Meijiao. Hindi lang siya. Kapag namuno ka na sa pamilyang Xu, maraming magiging kalaban. May plano ka ba? Kailangan nating ipakita ang otoridad. Maghandog tayo ng family banquet. Ito ang unang family banquet ko bilang puno. Unang salo-salo nating magkakamag-anak. Siguraduhin walang maging problema. Huwag kang mag-alala. Handa na ang lahat. Nandito ka naman. Kumakalma na ako. Mahilig naman si Howdy sa hipon, di ba? Bakit ayaw niyang kumain ngayon? Unahin natin si ate. May buhok. Alisin mo to. Wala akong nakikitang buhok. Nakalason ang hipon. Paano mo nalaman na mailason ang hipon? Di mo ba napapansin habang kumakain ka? Paboritong pagkain ni Xu Hao ang hipon. Pero ngayon, di man lang niya kinain. Hindi lang siya ang di kumain. Pati iba ayaw din tikman. Lahat ipinapasa sa'yo ang hipon. Nung kinain mo ang malaking hipon, lahat ng mata nakatitig sa'yo. Hindi ba't malinaw na ang ibig sabihin? Alam din ng pamilya. Ako at si Tian Chen ay allergic sa hipon. Hindi namin yan kakainin. Diyos ko. Gusto ka talagang saktan nila. sobra ng kabulukan ng ang Panshu. Mei Chen, dapat tayo gumanti sa kanila. Paano tayo makakaganti? Nakita ninyo kanila ngayon, sobrang nagkakaisa sila. Baka hindi natin malaman, kailan tayo nilason, ni hindi natin mapatunayan. Kahit gustuhin nating gumanti, ang mangyayari lang, ay tuluyang mawalan ng relasyon sa angkansu. Sa huli, wala tanging maiiwan sa atin. Meron akong plano. Gusto mo bang pakinggan? Anong ibig sabihin niya? Narinig ko sa kapatid mo, na magaling ka sa negosyo. Kaya nagpasya ako, na ibigay ang ilang parte ng pamamahala sa'yo. Ngayon, ibang tao ang kakausap sa'yo. Si Xu Hao ng angkansu. Pagdating niya, purihin mo siya, mag-order ka ng 8 milyon sa kanya. Pagkatapos pumirma ng kontrata, pwede mo nang putulin ang pakikipag-deal. Ikaw siguro si Xu Hao, ang general na manager, nabanggit ka raw ng pamilya Xu, isang negosyanteng henyo. Utusan kita ng 8 milyon, pipirmahan natin ang kontrata bukas. Marunong ka palang sumabay. Alis na tayo. Pasasalamatan ko talaga ang kapatid kong ito. Kung hindi dahil sa pagkakataong ibinigay niya, hindi ko malalaman ang kakayahan kong ito. Bukod sa pasasalamat sa akin, dapat mong pasalamatan ang bayaw mo. Malaki ang naitulong niya sa bentang ito. Ile, anong kinalaman niya sa mga benta ko? Huwag mong angkinin ang lahat. Ma-promote si Xu Hao ngayon. May inggit talaga ang pamilya Xu. Kapag may mga hidwaan na sa loob, magkakaroon ng pagkakahati. Sa panahong iyon, maraming lalapit sa iyo para humingi. Gagana kaya ang plano na ito? Magtiwala ka lang. Magandang palabas ito. Marami pang susunod. Anong ginagawa mo dito?
Ako ang vice-presidente ng kumpanya. Pwede kang kumausap sa akin. Narinig kong si Engsu ay nag-ayos ng trabaho para kay Xuhao. Malaki ang kinikita. Gusto kong magtanong sa kumpanya kung may posisyon akong ma-applyan. Seryoso si Mikian, nahatiin ang negosyo ng kumpanya at ibigay sa pamilya Xu. Pamilya naman tayong lahat. Di ba? Pero, anong kinalaman mo dyan? Kung tama ang alala ko, nang unang maging general na manager si Mikian, malaki ang naitulong mo kay Xu Meijiao. Hoy, Vice President, marami kayong koneksyon ni Xu. Huwag mo sanang ipagdamdam. Ay naku, pasensya na. Ako'y tipo ng taong nagtatala ng utang na loob, lalo na sa mga nanakit. Kay Mikian, siguradong pananagutin ko sila. Maliit na palabas, talagang nagtagumpay ka. Akala mo may karapatan kang makialam sa pamilyang Xu. Umalis ka na. Hayaan si Xu Mikian na makipag-usap sa akin. Hindi ko alam kung may karapatan ako sa pamilyang Xu. Pero alam kong, kahit paano pa umunlad ang kumpanyang Xu, ikaw, hindi ka makakakuha ng kahit peraso. Isipin mo ang ibang miyembro ng pamilya Xu. Kumikita ng malaki. Ikaw naman. Sinunod ko na ang gusto mo. Iniwan ko ang negosyo sa mga mapagkakatiwalaang Xu. Talaga bang sumunod ka sa akin? Malinaw na sariling interes mo ang basehan. Kahit sino pa yan. Mga aktor lang sila. Panoorin na lang natin ang palabas. Sabihin mo sa mga sales channel, hindi tatanggapin ang produkto ng pamilyang Xu. Naiintindihan. Tumahimik kayong lahat. Hindi mabilisan ang pagbebenta. Kailangan ng matagalang pagsisikap. Mga hunghang, huwag niyong pakinggan. Nakakabenta ako ng milyon-milyon. Marami akong karanasang maibabahagi. Kaya mong tiisin to. Hayaan mong magmalaki pa. Ngayon ipapakita ko kung sino ang tunay na sales expert. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Hindi ko maipipirma ang kontrata ngayon. Bakit? Dahil mababa ang kalidad ng inyong produkto. Hamon mo ba ang pamilya Xu? Makinig ka. Pipirma ka ngayon sa kasunduang ito. Ano man ang gawin mo. Kahit ayaw mo, pipirma ka rin. Hindi ako natatakot sa pananakot. Walang may gustong pagsabihan ang masamang ugali mo. Paalam na. Kamusta? Sales expert. Kumusta na ang mga order na kailangang matapos? Narito ka ba para pagtawanan ang pagkabigo? Narito ako para paalalahan ka. Kapag walang nabenta sa buwan na ito, magbabayad ka ng multa sa punong tanggapan. Totoo yan. Hindi pwedeng kita lang ang pansinin. Hindi mo nakikita ang mga panganib, hindi ba? Paalam. Sumikian, sinasadya mong itrap ako. Dinaya mo kaming pumirma sa kasunduan para lang nakawin ang pera namin. Noong pumirma tayo sa kasunduan noon, pero kusang loob ninyong ginawa iyon. Nais ni Mikian na ibahagi ang negosyo sa inyong lahat para tulungan kayong kumita, pero wala sa inyo ang may kakayahan. Dahil kulang sa kakayahan, babawiin ko lahat ng negosyo ng kumpanya. Paano naman ang utang na ito? Kahit magkapatid, klaro ang pag-uusap sa utang. Pamilya tayong lahat dito, kaya babawasan ko ang singil. Hindi ka pwedeng umalis. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na pigilan ka. Kumusta ang negosyo ng pamilyang Xu? Ano na ang mga nangyayari? Nagsimula na ng maayos. Pero, may ilang di pang karaniwang pangyayari na dapat kong ulat. Ang ilang sales channel, winakasan ang pakikipagtulungan sa atin. Mas pipiliin nilang magbayad ng multa kaysa ipagpatuloy ang kontrata. Hinala ko, may nagpaplano ng masama sa atin. Huwag kang mag-alala. Normal lang ang may isa o dalawa taong di marunong. Normal na pangyayari yan. Magandang balita, ang sales figure ngayong buwan lumampas na sa inaasahan. Ano ang problema? Sa magandang resulta, kapag nalaman ng pamilyang Xu, tiyak na magbabago ang tingin nila sa'yo. Matagal ko nang iniisip. Sa loob ng mga dekada, laging may away ang pamilyang Xu. Ano ba ang ibig sabihin niyan? Ngayong ako na ang pinuno. Ayaw kong magpatuloy ito. Pwede sana tayong magtulungan para buhayin muli ang pamilyang ito. Bakit kailangang mag-away tayo? Kaya sa tingin, magsisimula ako sa sarili ko. Babaguhin ko ang pamilyang Xu. Ikaw, gawin mo ang gusto mo. Ang importante ay ligtas ka. Tungkol sa mga miyembro ng Xu. Lahat. Nasa iyo na ang desisyon bilang pinuno. May sasabihin ako sa inyong lahat. Simula ngayon, sana ang pamilyang Xu ay itigil na ang lahat ng away. Kailangan nating tumigil. Magsisimula ako sa sarili ko. Papatawarin ko ang mga utang. Mula ngayon, dapat tayong magkaisa. Kung may gustong magtrabaho sa kumpanya, magpasa ng aplikasyon. Gagawin ko ang lahat. Pero, kung may away pa sa hinaharap, paaalisin kayo sa pamilya. Kung sang-ayon kayong lahat, tagay tayo.
Ito ay dahilan para magdiwang. At mas maganda pa ang balita. Mukhang epektibo ang strategiya mo. Basta't nagkakaisa ang pamilyang Xu. Walang imposible sa ating makakamtan. Naku, delikado ito. Na-cancel na ng lahat ng sales channel ang mga order. Lahat sila'y nagbawi ng order. Mas gugustuhin pa nilang magbayad ng multa kaysa makipagtulungan sa atin. Huwag magpanik. Alamin muna natin ang sitwasyon. Nalaman ng mga tauhan ko, nagawa ito ng pamilyang Yu sa kabisera. Maliwanag na ipinagbawal ng pamilyang Yu ang mga kliyente na makipagtransaksyon sa pamilyang X. Kung hindi, Ang pamilyang Yu, ay tututukan ang Haoshan Group. direktang. Sila kikilos. Pipilitin nilang ibagsak ang Haoshan Group. Pero, Gaano? Kaya kahirap iyon. sir, sarili mong negosyo ito. Ang negosyong ito, Ay, saklaw ng War God International. Pinopondohan ito ng Victory Fund. Dahil sa koneksyong ito, malakas ang pwesto ng pamilyang Yu sa kabisera. kung ganon, ako mismo ang haharap sa kanila. Yu, kailangan niyong tumindig para sa pamilyang Su. Hehe. Huwag kang mag-alala. Naputol ko na ang lahat ng ugnayan sa pamilyang Shu. Ang hangarin lang ng pamilyang Shu na makapasok sa mataas na lipunan ay pantasyang walang katuturan. Yu, yang manugang nilang si Chu Feng ay matigas ang ulo. Mag-ingat pa rin kayo. Hehe, katawa-tawa. Ang makapangyarihang pamilyang Yu ay may war god. Bakit ako matatakot sa isang walang kilalang taong tulad niya? Pag-uusapan mo nga ang tao, bigla na lang siyang darating. Huwag mo silang papasukin. Umalis ka na. Ang aming chairman ay ayaw makipagkita sa tulad mong hamak. Natatakot ba ang inyong chairman? Natatakot siya. Natatakot na baka madumihan mo ang mga mata ng chairman. Pag madali ka't umalis, lumayas ka rito. Makinig ka, kami sa Haoshan Group ay subsidiary ng War God Company. Maraming Panginoon mula sa War God ang madalas naming makita. Katulad ni Qian Yao. Nakilala na namin lahat. Ganoon ba? Kung ganon. Qian Yao, halika rito agad. Narito na ang inyong Panginoong Qian Yao. Pwede na ba akong pumasok? Akala mo ba tanga? Kung sinasabi mong si Lord Qianbird ay si Lord Qianbird. Mukhang wala namang silbi ang mukha mo. Lumabas ka't walang nakakakilala sa'yo. Pwede kang tapakan ng iba ng basta-basta. Gagawin nila ang gusto nila. Lumapit ka rito sandali. Tarantado ka. Kinain mo ba ang puso ng oso at tapang ng leopardo? Pangahas mong hinadlangan si Panginoong Qianbird. Panginoong Qianbird, di ko inakalang mismong dadalaw kayo rito. Paumanhin sa diwastong pagtanggap, sana'y patawarin ninyo ang pagkukulang. Ha, Panginoong Qianbird. Mismong nagpunta kayo rito para... Walang importante. Nadaan lang ako sa lugar. Nabalitaan ko sa seguridad, ang Haoshan Group ay suportado ng War God International. Pinigil nila si Chu na pumasok. May koneksyon ang asawa ni Chu sa War God, kaya dumating ako para alamin ang sitwasyon. Oh, Naintindihan ko. Maaari na ba akong pumasok sa kumpanya? syempre, kayong mauna. Mukhang ang dalagang Shu ay isang tunay na kagandahan na nakakuha ng pansin ng War God. Eksakto. Naisip mo ba kung gaano komportable ang putang inang ito? Comfortable ba siyang suotin ito? Si Yu, tama ba? Diretso lang ang salita ko. Napunta ako dito para sabihang huwag niyong hadlangan ang pamilyang Su. Hahaha. Jichu, nagbibiro ka. Paano ko hahadlangin ng pamilyang Shu? Hahaha. Ngunit, ang kompetisyon sa merkado ay patas na laban. Ang panalo ang makakakuha ng lahat, di ba? Kung mahina ang pamilyang Shu, at di makipagkumpetensya, huwag ninyo akong sisihin. Tama si Yu. Kung ganon, hindi na ako magpapakampante. Saan mo nakuha ito? Galing lahat ito sa Haotian Group. Level na dokumento ang klasifikasyon ng mga ito. Ang kaya ni Yu, hindi dapat ikinukubli sa iba. May kasabihan. Ang panalo ang kukuha ng lahat. Kung ihaharap ko ang mga dokumentong ito sa Inspection Bureau, Huwag kang magmalabis. Maiinis ang War God sa'yo. Di maganda ang kahihinatnan mo. ganoon ba? Bakit parang madali kausap ang War God? Subukan nating tawagan siya. Isipin mo na lang aksidente. Sa susunod, sariling kakayahan na lang natin sa negosyo. Ayos yan. Sisiguraduhin ko
Na sariling kakayahan ang gagamitin ko. Sana hindi mahina ang kakayahan ni EU. Sa War God International tayo dapat umasa. Ang makipagkumpetensya sa akin ay isang hamon. Naku, mukhang masaya ka. Siyempre, alam mo ba, kaninang hapon, sunod-sunod na tumawag ang mga kliyente para humingi ng tawad, gusto pa raw makipagtulungan sa atin. At yung mga penalty dati, di na rin nila hinabol. Ngayon, kumita pa ako sa mga penalty. Talagang magandang balita yan. Halika, magprutas tayo bilang pabuya. Anak. Tingnan mo, hindi ba maganda ang real estate project na ito? Pang world class ang mga proyekto ng War God International. Siyempre, magaganda talaga. Kung gusto mo, kukunin natin ito. Hoy, Ginoong Chu. Anong pagkakataon? Mukhang nagkita ulit tayo. Ang babaeng ito, si Miss Chu nga, di ba? Ha. Talagang maganda. Hindi ko inasahang makita ka ulit. Ito ay Pangulo ng kumpanyang Xu. At asawa ko rin. Kumusta, Ginoong Yu? Sa palagay ko, kayo'y interesado sa lote ngayon. Totoo. Siyempre, gusto ng asawa ko. Dapat makuha namin. Ha. Binata, huwag kang mayabang. Mag-ingat ka. Bantayan ang pananalita. Tulad ng sinabi ko, talino ang labanan. Ang proyektong ito, may simulang presyong, 30 milyon. Tataas na. 10 milyon bawat tawat. 40 milyon, 50 milyon. 60 milyon, 70 milyon. May karagdagang tawad pa. 80 milyon, 70 milyon. 70 milyon, unang tawad. 70 milyon, pangalawang tawad. 200 milyon, 200 milyon, unang tawag. 200 milyon, pangalawang tawag. 200 milyon, pangatlong tawag. Nabenta. HMPH. Kanina, di ko alam sino nagsabi, kailangang makuha. Katawa-tawa. Wala si EU sa proyektong ito. Tama ba? Iba ako. Ako ang napiling partner. Kahit na, di ko makuha buong proyekto. Makukuha ko pa rin ang parte. Huwag kang mag-alala. Hindi matatangay ang proyektong ito. Mikya, ito na ang. kontrata para sa proyektong real estate. Paano mapapasama ang kumpanya natin? Si Kenyao ang nagpabigay nito sa'yo. Sabihin ipirmahan mo lang ito, magkakabisa na ang kontrata. Palayasin niyo ang dalawang to. Huwag ninyong sirain ang swerte ko. Isang pagkakataon lang ibibigay ko. Umalis kayo sa daan. Pag hindi, huwag niyong sisihin ako. Ang lakas ng loob mo. Manggahas ka sa lupain ng Diyos ng digmaan. Humarang sa daan ko, kahit ang pinakamataas na Diyos, maninikluhod sa akin. Ikaw. Huwag kang lalapit pa. Anong nangyayari sa labas? Bakit magulo? Sakto ang dating mo. Ito yung dalawang. Natalo sa bidding noon. Ngayon, nanggugulo na naman sila. Baka, magalit ang Diyos ng digmaan. Pinalis ko sila ng mahinahon. Hindi lang sila nagpasalamat, sinaktan pa ang tauhan ko. Mga tangang pasaway. Sawa na yata sila sa buhay. Sir, para sa Project Sispuka. Noon, napahiya sila sa harap ko. Ngayon, sinadya nilang gamulo. Wala silang kinalaman sa Project VP. Parusahan nyo ng gusto to, isipin nyo na lang. Utang na loob ko to. CJ, ako na ang bahala. Dalhin nyo ito sa opisina ko. Huwag nyo kaming hawakan. Bantayan nyo ang mga kamay nyo. Tingnan nyo na lang. Pwede rin yan. Kayong lahat, sumuway sa mga alituntunin ko. Magsalita kayo. Paano nyo babayaran? Anong gusto nyo? Madaling sabihin. Magbabayad kayo ng 10 milyon sa tiyuhin ko at magmano bilang pagsusori. O kaya, putulin nyo isang kamay. Tapos na ang usapan. Ito ang kontratang pinirmahan ng kumpanya niyo. Direktang ibinigay ni Panginoong Chador. Imposible.
Talagang imposible ito. Peke ito. Panginoong Chidori, hindi nagsabi na makikipag-partner sa inyo. Paalisin niyo ang mga sinungaling na to, dito. Ganito pala ang galawan nyo bilang project manager. Ito ay ari ng Diyos ng digmaan. Kayo, ilan ang buhay nyo para magpasigurista dito? Chufek, may masasaktan dito. Dahil sa asawa ko. Pagbibigyan ko kayo. Tigil. Huwag bastusan. Vice Presidente, sabi nila pumapalat. Tanggal ka na. May. Hatakin nyo palabas. Vice Presidente, bakit? Patahanin nyo. Vice Presidente. At ito, isama nyo rin. Sige. Titingnan natin yan. HM. Huling-huli na kayo. Ang dumi-dumi dito, kayong dalawa, tabi. Sa opisina na lang tayo mag-usap. Shufeng. Shumichen. Handa kayong lahat sa akin. HM. Hoy, kumusta? Gusto kong makipag-ugnayan sa War God Fund, Panginoong Chidori. Sa panig ko. Bakit mas masaya pa kayo kaysa sa akin? Anak. Ngayon, ang aming pamilyang Shu ay posibleng umangat sa susunod na antas. Tingnan mo ito. Tama. Basta makuha natin ang kontrata mula sa War God Fund. Ang pamilya nating Shu ay lubos na susuportahan ng War God International. Sa hinaharap, sino ang maglakas loob umapi sa atin? Ano ang nangyayari sa imbitasyon mula sa War God Fund? Kung binigay nila, tanggapin natin. Pero bakit peke ang Kumpirmado ng tauhan ko. Siyo mula sa Haoshan Group ang nasa likod nito. Siyo na naman, ayaw pa rin umurong. Ipaintindi natin sa kanya ngayon ang kahulugan ng pagiging masyadong listo. Pawang walang saysay ang mga imbitasyon. Paparatingin lamang sa facial recognition. Chufek, tingnan mo ang laki ng event na ito. Ang daming security guard. Baka, dumating mismo ang War God. Ano sa palagay mo ang hitsura ng War God? Matanda kaya siya? Malamang. Kasing pogi ko siya. Paraan. 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 Mga bulag. Harang pa kayo sa boss namin. Gusto nyo ng gulo? Binibining Shu. Diretsohan na kita. Ang imbitasyong dala mo. Parang, kahina-hinala. May problema ba? Ang imbitasyong ito mo, halatang peke, ang lakas ng loob mo, mangdaya ka pa sa peking imbitasyon. Huwag kang magulat kung mapaalis ka. Ha ha ha. Ang sayo ang peke. Ang mababaw ang kaligayahan. Anong ipinagmamalaki mo? Mikyan. Sa iyong estado, pwede kang pumasok kahit walang imbitasyon. Ngayon, kami, hindi na nagkolekta ng imbitasyon. Puro face recognition na. Kayo dalawa, harapin ang camera. Pasensya na po, kayong dalawa. Wala sa listahan ng bisita. Hindi kayo makakapasok. Dilat ang mga mata nyo, ito ay ina-imbitasyon. Lahat ng VIP face recognition lang. Ayaw kong maniwala. Sira siguro ang makina. Pasukin natin sila. Ha? Ikaw si Miss Shu, di ba? Hindi mo na kailangang magpa-verify. Tuloy kayo, makakapagdala ka ng ilang tao. Nasa labas lang ako ng venue. Ikaw na bahala rito. Kay, hindi mo ba napapansin ang War God? Iba ang trato sa pamilyang Xu. Kailangan ko bang sabihin? Kahit bulag makakaramdam yan. Hindi kailangan ng card ng Super VIP. Si Lord Shenbird, wala siyang ganyang pribilehiyo. Kung ganun na, dapat ba natin? Miss Xu, diretsyo na sa War God. Hehe. Mamaya sa banquet. Diretsyo ako sa kanya para sa kolaborasyon. Pagkatapos, desisyon na yan. Tara na. Mikyan, maglibot ka muna. Pupunta muna ako sa Sire. Anong napaka-urgent na kailangan mo? Sir, naaalala niyo po ba ang nagwasak sa pamilya? Ang lakas na iyon. Hinahanap nila kayo nitong mga nakaraang araw. Mukhang nga. Narating na nila rito. Nakarating na ba sila? Sila ang pumatay sa buong pamilya ko noon. Iniwan akong isang ulila. Takpan niyo at patagalin ang oras. Lakas.
Halos bumalik na ang lakas ko. Ginoong Xu Xiaojie. Mag-usap tayo. Anong pag-uusapan natin? At saka, paano ka nakapasok? Paano ako nakapasok? Huwag kayong mag-alala, Miss Xu. Tungkol sa atin. Siyempre pag-uusapan natin ang pakikipagtulungan. Wala akong interes. Ang lakas ng loob mong paluin ako. Alam mo namang may war god na sumasaklaw sa Haoshan Group. Ikaw, isa ka lang palamunin. Kayong lahat, hulihin niyo ang gago. Kayong lahat. Tigil. Bitawan ninyo ako. Mukhang alam na nila ang tunay kong pagkatao. Ibigay mo ang ngisi footage mula sa kagabing handaan. Binura ang bako. Huwag ibunyag. HMP. Hindi ko inakala. Ikaw pala ang lihim na mandirigma. HMP. Natalo ako sa'yo. Siyempre, hindi nakakahiya. Surveillance. Maaari kong iwan sa'yo ang surveillance. Ngunit ang backup data, nailit na. Kanino mo ibinigay? Alam na ng buong Kyoto. Ang mandirigma ay may kaaway. Kanino ko pa ba maibibigay? Huwag masyadong mayabang ngayon pa lang. Mukhang ngayon, ang mandirigma ay hindi naman ganoon kagaling. Ha 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 ha. Labinlimang taon kitang pinabayaang makatakas. Panahon na para tapusin ito. Ginoong Gu, ang bidding na ito, maaaring maging pinakamalaking hadlang. Kung ganito na ang sitwasyon, humanap ng paraan para puksain sila. Tandaan, walang dapat makatakas. Opo. 15 taon kitang pinabayaang makatakas. Panahon na para tapusin ito. Walang hahawak sa mga gamit ko ngayon. Delikado ito, na Ospital Siksuhao. Sino ang may gawa nito? Huwag mag-alala, imbestigahan ko ito. Sir, Nalaman mo na ba? si Gukwan ng Grupo Wu ang may gawa. Sir, ang awayang dugo noong 15 taon. Gawa rin niya iyon. Ang pinakamahalaga ngayon ay putulin ang ugnayan sa pamilyang Xu. Kung hindi, manganib ang kaligtasan ng pamilyang Xu. Di, masasaktan ang dalaga niyan. Habang mas determinado akong umalis, lalo siyang masasaktan. Kung ganon, mas ligtas siya. 15 taon na ang nakalipas. Maaaliw na ang kaluluwa ng aking mga magulang. Ipaghiganti ang pamilya. Hi, nakabalik na ako. Paalala, Meikian, aalis na ako. Ingat ka dyan. May iniwan pa ba siya? hoy, saan ka pupunta sa ganitong oras? Nahuli ako. Saan? Sa may bodega. Xu, umalis na kayo agad. Ditag ito. Nagkita na naman tayo. Sabi ko na nga ba, kapag lumabas ka na, hindi kita pababayaan. Pero, malalim ang ugat ng pamilya, di ba? Dinaan ka niya dati sa hiya. Ipinanganib mo buhay mo, para lang iligtas siya. Pasensya na, Xu. Pinuwersa nila ako. Pakawalan mo siya. Pasensya na, Xu. Gapusan mo siya. Kayong lahat.
Hindi ko inasahang darating ka agad. Kasi mababa ang bantay mo. Masyadong mababa. Sana sa pagpanaw mo. Matigas pa rin ang dila mo. Akala mo ba sa ganito? Matatalo. Mas magaling pala ang grupo ni Engru. Madaling makapasok. Madaling makihalubilo mga tauhan ko. Tingnan natin. Kung gusto mo pang makipagunahan sa akin. O iligtas siya. Bilisan mo at pakawalan siya. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Mukhang nagmamalasakit ka talaga sa kanya. Ang gusto ko ay ang pinakamahalagang bagay para sa'yo. Visit na ibot. Tipunin ang lahat ng tropa. Hanapin si Mikian sa loob ng 30 minuto. Opo. Gawin mo ang gusto mo. Di mo na matikilang buhay si Mei Chen. Ha ha ha. Huli na, umalis ka na ngayon. Mas malala, sabay tayong mamamatay. Alam ko na, ikaw ang war god. Hindi ako war god. Batang iniligtas mo lang noon. Isang batang iniligtas mo. Kaya, itinago mo yung sulat para sa akin. Para protektahan ako. Lanan. Ha, malalim talaga ang nararamdaman mo. Nakakaawa. Mawawala sa impyerno ang damdaming to. Ha ha ha. Huli na talaga. Magtiwala ka sa akin. Ha ha ha. Bakit? Nakakapagod na makipagplastikan sa'yo. Ikaw pala. Kamusta? Di ka pa nasisiyahan sa palabas? Ano nangyayari? Shu Mei Zhao. Nang ahas kang magtaksil sa akin? Magkakaisa na ngayon ang pamilya Xu. Kung makikipagtulungan ka sa planong ito, pwedeng kalimutan ang lahat ng nakaraan. Nakita mo rin naman. Handa nang magpakasakit si Mikian para sa pamilya. Iaalay pati ang buhay niya. Kung magpapatuloy ka sa pagtatrabaho kay Wukuan, alam mo na ang kahinatnan nito. Ang pakikipagsabuatan ko sa'yo ay para makakuha ng panahon. Para makapasok si Mei Jiao sa data room mo at nakawin ang mga lihim ng negosyo mo. Puno ito ng ebidensya laban sa'yo. Naaalala mo nang gumamit ka ng peking ebidensya para sirain ang pamilya namin. Pero ngayon, totoo ang lahat ng ito. Chu Feng. Akala mo papatayin kita? Hindi ako ganoon katanga. Nasa ibaba lang. Chu Feng. Marami pang gustong pumatay sa'yo, hindi lang ako. Hinahanap ka na ng mga Hapones at Eagles. Dapat mamatay kayong lahat. Alam mo ba? Ha ha ha. Maghanda ka sa kulungan. Chu Feng, hintayin mo lang. Oras na para kumilos ako. Chufe. Dapat kang makabalik ng... Miss, bilisan mo. Nakabalik na ang manugang. Isara ang pinto. Hindi namin tinatanggap ang taong ito. Manugang, sa mga araw na wala ka, araw-araw kang hinanap ng binibini. Pumasok ka at aliwin mo siya. Tatay. Nauwi na ako. Buti naman at nakauwi ka na. Pati mga dokumento mo, baliktad pa ang pagkakadala. Haha. Tatay. Kasalanan ko ito. Hindi ko dapat umalis nang walang paalam. Bilang lalaki, mas uunahin ko ang karera ko. Sa susunod na alis ako. Magpapaalam muna ako. Ngayong nandito na ako, magpahinga kang mabuti. Para naman sa akin. Hintay pa rin ako ng apo. Ha 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 ha. Tatay. Tatay. Magpapahinga muna ako, hahaha. Itinapon ko na lahat ng gamit mo sa bodega. Sino nga ba mag-aakalang babalik ka? Ako lang. Tulog kasabay ng kalat. Ang ganda pala rito. Hindi imposibleng bumalik, di ba? Hi. Anong ginagawa mo? Sabi ni tatay gusto na niyang magkaapo.
Sige. Ang ganda ng pagkakasulat nitong artikulo. Panginoon ng digmaan, tapos na ang isang taong kontrata natin. Ito ang bayad mo. Madam. Pwede tayong magtuluyang magtrabaho. May discount kapag long term ang booking. Pwede naman i-renew ang kontrata. Pero nais palawakin ng kumpanya sa kapital. Pwede bang suportahan mo kami, Panginoon ko? Hay, ito ang perang kinita ko sa isang taon. Para sa iyo lahat ito, madam. Pati mga ari-arian sa pangalan ko. Naisip ko, madam, pwede bang gamitin natin ang kita ng kumpanya para alagaan mo ako habang